Welcome back to our channel. Sa video na ito, bibigyan natin kayo ng mas malalim na pagtingin sa isang makasaysayang tagpo sa West Philippine Sea. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang maratipikahan ang Reciprocal Access Agreement o RAA, nagsanib puwersa ang Pilipinas at Japan sa isang serye ng maritime patrols at exercises. At hindi lang ito simpleng training, ito ay isang malakas na mensahe. Isang mensahe para sa kapayapaan, pero handang lumaban kung kinakailangan. Tara, simulan na natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. June 14, 2025, isang mahalagang araw sa kasaysayan ng ugnayang militar ng Pilipinas at Japan. Isinagawa ang ikalawang Bilateral Maritime Cooperative Activity o MCA sa karagatan ng West Philippine Sea. At ang bituin sa panig ng Pilipinas. Ang bagong BRP Miguel Malvar, FFG-06, isa sa pinakamodernong frigate ng Philippine Navy. Kasama nito ang AW-159 anti-submarine helicopter, ang PAFC-208 ISR aircraft, at mga search and rescue units. Sa panig naman ng Japan, dumating ang kanilang destroyer na JS Tokonami, DDG-110, kasama ang advanced na SH-60K Seahawk helicopter. Ang aktibidad ay hindi lang simpleng presence. Ito ay buong-buong operasyon na may anti-submarine warfare drills, communications checks, cross-deck operations, at photo exercises. Isa itong patunay ng galing at pagkakaisa ng dalawang puwersa. Parang sinasabi nila sa mga dayuhang pumasok, "Ops, hanggang tingin lang kayo." Sa ilalim ng RAA, ang mga sundalo ng Japan ay pwede nang makapasok sa Pilipinas para sa joint trainings at humanitarian missions, at ganun din ang mga Pinoy sa Japan. Ibig sabihin, mas madalas ang pagsasanay, mas mabilis ang response time sa sakuna, at mas matibay ang alyansa kontra banta. Pero alam nyo ba, mga kababayan, na hindi lang ito tungkol sa presence sa dagat? May mas malalim na aspeto ang RAA na pabor sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng teknolohiya at training. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay isa sa pinaka-develop na navies sa buong Asia-Pacific. Sa mga joint activities na tulad nito, ang ating mga tauhan ay natuturuan ng mga Japanese counterpart sa paggamit ng mga advanced radar systems, sonar detection, at maritime surveillance strategies. Ibig sabihin, kahit limitado pa ang ating budget, naiiangat pa rin ang kakayahan ng ating mga sundalo sa pamamagitan ng knowledge transfer. Bukod dyan, nakikinabang din tayo sa logistics support. Sa ilalim ng RAA, pwedeng gamitin ng mga Japanese forces ang mga base sa Pilipinas para sa HADR, Humanitarian Assistance and Disaster Response. Pero kabaligtaran din yan, pwede ring umasa ang Pilipinas sa Japan kung sakaling may malawakang kalamidad o emergency situation. Isipin nyo, sa panahon ng sakuna tulad ng lindol, bagyo, o oil spill, mabilis na makakarating ang tulong mula sa bansang may karanasan at kagamitan sa disaster relief. Lalong-lalo na ang mga JSDF units na may mga amphibious capabilities at medical response teams. At kung pag-uusapan ng seguridad, hindi lang China ang tinitingnan dito. Kasama sa mga banta ang piracy, smuggling, at iligal na pangingisda. Sa pamamagitan ng joint patrols, mas nababantayan ang ating Exclusive Economic Zone o EEZ, at mas natutulungan ang ating mga mangingisda. Ayon sa ulat ng Philippine Navy, nagkakaroon din ng confidence-building measures sa mga ganitong joint missions. Dahil dito, nababawasan ang misunderstanding sa pagitan ng mga vessels sa dagat. Tandaan natin, minsan ang tensyon sa West Philippine Sea ay nagsisimula lang sa maling interpretasyon ng kilos ng isa't isa. Pero kung may regular na komunikasyon at presence ng kaalyado, nababawasan ang tsansa ng miscalculation na pwedeng humantong sa alitan. Ayon kay AFP Chief of Staff Gen. Romeo Bronner Jr., ang aktibidad na ito ay hindi lang display ng lakas, kundi pagpapatunay na seryoso ang dalawang bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region. At sa harap ng panggigipit ng ilang bansa sa West Philippine Sea, mahalagang meron tayong kakampi na kagaya ng Japan, isang bansang may modernong navy at matagal ng kaalyado ng Pilipinas. Isa sa mga tampok sa MCA ay ang DIVTACS o Division Tactics.
Dito, sabay-sabay na nagmaniobra ang mga barko at helicopters para sanayin ang koordinasyon. Mayroon ding Officer of the Watch maneuvers, kung saan sinubukan ng mga tauhan mula Japan at Pilipinas ang command and control structures sa iba't ibang senaryo. May cross-decking din, isang uri ng exercise kung saan tumatawid ang crew mula sa barko ng Japan papunta sa barko ng Pilipinas, at vice versa. Dito makikita ang tunay na interoperability, na kahit magkaibang bansa, kaya mag-operate bilang isang solidong team. Sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, napakahalaga ng ganitong klase ng ugnayan. Habang patuloy ang mga intimidations ng China sa mga Pinoy fishermen at patrol vessels, ang ganitong presensya mula Japan ay tila nagsasabing, hindi nag-iisa ang Pilipinas. At kung dati-rati ay Navy lang natin ang nagpapatrol, ngayon, kasama na natin ang isa sa pinaka-advanced na maritime force sa Asia. Sa tuwing may joint exercise, lumalalim ang ugnayan, lumalawak ang coordination, at tumitibay ang resistensya ng Pilipinas laban sa anumang banta. Ito ay simula pa lamang. Habang lumalalim ang ugnayang depensa ng Pilipinas at Japan, asahan nating mas madalas ang mga joint patrols, mas modernong kagamitan, at mas mataas na antas ng seguridad. Ang BRP Miguel Malvar at JS Tokonomi ay simbolo ng pagkakaisa, hindi para sa gera, kundi para sa kapayapaan. Ang ganitong klaseng joint activity ay hindi lang para sa pagpapakita ng puwersa, ito rin ay oportunidad para sa ating mga sundalo na matuto ng mga best practices at modernong taktika mula sa isa sa pinaka-advanced na Navy sa buong Asia, ang Japan Maritime Self-Defense Force. At para sa Pilipinas, malaking bagay ito dahil unti-unti nating natutugunan ang mga limitasyon natin pagdating sa teknolohiya, surveillance, at maritime domain awareness. Halimbawa, ang BRP Miguel Malvar ay isa sa mga pinakabagong frigate natin, pero sa tulong ng mga ganitong partnership, mas na-assess natin kung paano pa ito mapapabuti sa pamamagitan ng future upgrades, integration ng systems, at alignment sa international standards. Sa mga susunod na taon, malamang ay mas madalas natin makikita ang mga ganitong aktibidad, hindi lang kasama ang Japan kundi pati na rin ang iba pang kaalyado tulad ng US, Australia, at South Korea. Ibig sabihin, habang patuloy ang panggigipit ng mga banyaga sa ating karagatan, tuloy-tuloy din ang pagpapatibay ng ating defense ties para hindi tayo basta-basta matitinag. Tandaan, sa usapin ng national security, hindi sapat ang pahayag. Kailangan ay may pagkilos, at ito ang malinaw na ginagawa ng ating pamahalaan at sandatahang lakas. Kung sa tingin mo ay dapat pang palakasin ang ganitong uri ng kooperasyon, ay comment mo sa baba. At kung gusto mong updated sa lahat ng defense development sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito.